Hello, good day everyone. Gusto ko lang i-share sa inyo yung about sa mga sikreto sa magandang buhay. Kung nandyan lang sa gilid, nagantay lang sa ating kung ano yung sikreto sa magandang buhay. So, na dapat nating malaman at matutunan kung ano ang sikreto. Simula nung nag-aaral tayo sa college, kung ano ba dapat na matutunan natin. At yung nag-aaral pa tayo ng high school and elementary, i-share ko sa inyo yung sikreto para sa magandang buhay. And mag-start na tayo. Hello, good day everyone. So, siguro naman alam natin yung about sa subject, diba? About sa subject sa Math, Science, English, Filipino. Mga ganun, ayun yung mga tinatawag na technical subjects. So, sa lahat ng subjects, bakit mas malaki yung value sa education? Alam nyo kasi kung bakit malaki yung value sa education? Kasi ganito yan. Kahit napakagaling mo sa Math, Science, English, Filipino, or teaching, or sa lahat ng mga technical subjects, kung masama naman ugali mo, baliwala din, di ba? Kaya malaki ang ginagampanan ng ugali or ng values, attitude sa pag-aaral natin. Kasi sabihin na natin matalino ka or magaling ka sa lahat ng subjects, sa Math, Science, English, Filipino, PHE, MAPE, or Civica, or kahit ano, o magaling ka nga doon. Kasi ang totoo, ang percentage ng mga technical subjects is 60% lang. Pero pag bagsak ka pa rin sa values, kasi yung values 40%. So, kahit pasado ka sa mga technical subject, di ba? Kung bagsak ka naman sa values, bagsak ka pa rin. Kailangan mo makuha yung values o yung magandang pag-uugali. Yun ang sikreto sa buhay. Na, di ba, kailangan natin maging mabuting tao. Kaya sa school, di ba, yung nag-aaral tayo. Ito kadalasan dito napapansin kasi. Kadalasan hindi ito pinapansin. Pero nung nag-aaral tayo, di ba, napakalaki ng percentage ng value sa education or attitude. Kasi yun yung magdidikta sa pagkatao natin. Kasi kung iisipin lang natin, kahit napakagaling mo pa sa Math, Science, English, Filipino, or sa madaling salita, sa mga technical subjects, bagsak ka pa rin. Kasi 40% yung values mo, 60% yung mga technical subject. Kahit magaling ka sa lahat ng subject, 60% lang yan. Bagsak ka pa rin. Kasi ganito yan. Ganito yung logic dyan. Kasi napakagaling mo nga sa lahat ng bagay, sa mga technical subjects. Napakagaling mo, napaka-eksperto mo. Diba? Sa Math, sa Science, sa English, sa Filipino. Napakagaling mo. Talagang top 1 ka lagi. Pero kung masama naman ang ugali mo, di ba? Wala rin. Anong saysay ng galing mo kung masama naman ang ugali mo? Di ba? Kung nilalayuan ka ng tao dahil sa sama ng ugali mo, kung walang umiintindi sa'yo, di ba? Kasi ito lang yung isipin natin maigi. Galing to kay God. Natutunan ko to kay God. Kasi walang iintindi sa'yo kung masama ang ugali mo. Walang iintindi sa'yo kung masama kang tao. Yan yung totoo. Kasi ang iniintindi talaga ng mundo, yung mabubuting tao, yun, nasa Bible yan. Di ba nakalagay doon sa Bible? Kapuutan nyo ang masama, makisanib kayo sa mabuting. Ibig sabihin, wala talagang umiintindi sa masama. Kasi according na rin sa Bible kasi, according na rin kay God, talagang pinapatay ni God talaga yung mga masasama. Tsaka walang value, walang halaga yung masama. Kaya pinapatay ni God. Di ba? Biro mo naman, di ba? Nung panahon, kung alam niyo yung istorya ni Noah, di ba? Yung panahon ni Noah, 8 lang sila. 8 lang sila, tapos 8 lang sila yung naligtas, tapos yung buong mundo masama. Di ba? Niligtas sila ng 8. Pinagawa sila ng Noah's Ark, tsaka yung mga hayop. Tapos nilipo lahat ng tao. Ganyan.
Kasi bibigyan lang natin ng common sense talaga eh. Common sense. Kasi ano ba, although sa pag-aaral, ano kasi, hindi mahalaga dito yung mga technical subjects. Mahalaga dito yung pagkatao mo. Kasi yan eh, kaya nga pag mabait ka, pag mabuti kang tao, magmaganda yung values mo. Susunod na rin yung matutunan mo. Yung mga technical subjects kasi, kumbaga, kung mabuti kang tao kasi although mahina ka sa mga technical subjects, mabuti ka naman tao, marami ang tutulong sa'yo. Marami ang dadamay sa'yo. Hindi ka tulad na magaling ka nga sa lahat ng technical subjects. Masama naman ugali mo, di ba? Lalayuan ka lang din. Kasi ganito yan. Di ba? Ano ba, ganito, ba't sa college, importante pa rin. Kasi ganito. Ano ba, kinuha mo HRM sa Hotel and Restaurant Management. Kinuha mo. Pero, di ba? Pero ano, bagsak ka sa ethics o sa values. Walang silbi yung pinag-aralan mo. Kasi alam mo kung bakit. Kasi di ba sa trabaho, halimbawa sa trabaho, nagtrabaho ka sa isang fast food bilang cook, di ba? Sa araw-araw na trabaho, ano ang dapat mong i-improve? Paulit-ulit na naman ang ginagawa mo sa araw-araw, di ba yung trabaho mo? Halimbawa, dishwasher ka, paulit-ulit lang, dishwasher ka. Tapos halimbawa, waiter ka, paulit-ulit lang, mag-waiter ka. Cashier ka, paulit-ulit lang cashier ka. Ano ang dapat mong i-improve? Diba? Diba? Doon napapasok yung values, education. Kumbaga, sa araw-araw, paulit-ulit na yung ginagawa mo sa trabaho. Paulit-ulit na yung ginagawa mo sa trabaho sa araw-araw. Anong dapat mong i-improve? Yun yung ugali mo. Kasi, yung pakikisama kasi nag-evolve yan, nagbabago yan. Kasi depende yan sa taong kaharap mo. Hindi naman lagi masaya, hindi naman lagi okay kayo, hindi naman lagi ganun. Kailangan handa ka sa lahat ng bagay kasi nagbabago lahat eh. Nagbabago yung pangyayari, nagbabago yung karanasan, nagbabago yung ugali, nagbabago lahat. So ang dapat mong i-improve yung sarili mo, yung values mo. Kailangan, ang dapat mong improve sa sarili mo is to understand the situation of your colleagues or yung mga katrabaho mo. Diba? To understand them all. Doon mo lang makikita yung improvement sa sarili mo. Kaya nga diba, kung isipin natin, kaya nga nung nag-aaral tayo, diba, mas malaki yung percentage ng values na education, GMRC, ethics, di ba? Dahil, ang mahalaga sa buhay ng tao, hindi yung work. Ang mahalaga sa buhay ng tao, yung character and values mo. Kaya nung nag-aaral tayo, mas malaki yung percentage ng values at ugali mo. Yun yung sikreto ng life. Ang sikreto in life, sa successful life, ay maging mabuting tao at maging maunawain, makapagkumbabang tao. Hindi sa akin nang galing yan, kay God nang galing yan. Yan yung nasusulat sa Biblia. Nasusulat doon, may isang verse doon na nasusulat, hindi ko alam kung anong natatandaan ko lang yung words. Lagi kayong magpakumbaba, lagi kayong umunawa, lagi kayong magmahal. Diba? Pag marunong kang magmahal, mabuti kang tao. Kasi, ang taong hindi marunong magmahal, masamang tao yan. Thank you, have a good day. Sana may natutunan kayo. Sana may na-share akong magandang aral sa inyo. Sana may natutunan kayo. At magagamit nyo tong advices kong to sa mga buhay nyo. Thank you, have a good day. Ingat kayo lagi, and God bless us all. Good day.